Bakit papalag ka? Ano, ihahampas ko sa iyan. Oh shit! Oh shit! Puro ka isda, nagsama ka pa. Puro isda din yan, magsama kayo. Kaya naman isang araw, lumabas nga pala ako ng bahay. May pinapabili kasi si mama. Buti na lang malapit sa amin ang tindahan. Ito nga pala yung mga paborito niyang biskwit. Paborita nga pala ang tawag dito. Ito naman ay tapas. Kayo na lang bahala kung tama yung sinasabi ko. Kahit bumabagyo na, hindi siguro ako mapipigilan na bumili nito. Malayo pa lang kasi tuwan-tuwa na si mama. Paborito kasi ito ng mga bata at matanda. Masasarap pa to pag sinamahan mo ng kape. Naalala ko may pupuntahan pala ako. So paano guys? Tara! Dahil malapit lang naman yun, naglakad-lakad lang ako. Lumakad na lumakad. Namiss ko tuloy si Papa Bear. Dito nga pala ako pupunta kila Tampi. Syempre para magbayad ng binili kong molly. Lalabas nga pala si Tampo. Sabi ko sa kanya hindi pwede kasi umuulan. Nag-uusap nga pala kami ni Tampi. Sabi ko sa kanya kung pwede niya akong samahan kumuha ng mohina. Hindi nga pala ako nagdalawang salita. Dahil wala si Itom, si Rerdy nga pala ang gagamitin namin. Sa buong buhay ko guys, 2 beses pa lang ako makakasakay ng e-bike. So paano guys? Tara! Sa totoo lang napaka-komportable pa lang sumakay dito. Gusto ko sanang bumili kaso may kamahalan. Para ka na rin kasing bumili ng motor. Kaso lang pagdating sa dulo parang lumilindol. May nadaanan lang daw pala kaming lubak, sabi ni Tampi. Yung moy niya nga pala ay pakain sa isda. Parang kitikita yun na kulay pula. Medyo lumagpas lang kami kakakwento. At nandito na nga pala kami sa aming destinasyon. Kaso pagbaba ko sobrang putik. Natural lang naman siguro yung kasi bukid to. Sana lang meron dito. Lumubog nga pala yung 2 pa ako sa putik. Ginusto ko to kaya magtitiis ako. Kaso mukhang wala talaga dito sa lugar na to. Ang ending nga pala guys, lumubog lang yung 2 tsinelas ko sa putik. Kaya naman ang ending, wag mo ako papaluin maha. Kaya naman si Tampi sobrang saya. May nakita nga pala akong grapes dito. Akala ko sa Baguio lang meron ito. Meron din pala sa bukid. May nakita din pala akong 2 baby palaka. Grabe guys, sobrang cute nila. Tapos sobrang cute ko rin. Kaya naman ang ending, masama ang loob ko. Buti na lang may nakita kaming poso. Kaya naman dito na rin ako naghugas. Buti na lang merong grape sa bukid. Kaya naman road trip na naman si Boy Macho Nurin. Inaya ko nga pala si Tamping kumain. Kasi guys, hindi pa daw siya kumakain ng umagahan. Halos parehas lang kami, kape at biskwit lang pala ang kinain ko. Kaya naman food trip na naman ang member ng Team Dugyot. So paano guys, kain nga pala tayo. Itlog pa lang, napakasarap na. Kaya siguro ako nagutom, nakakapagod yung ginawa namin. Hindi ko nga pala magagawa ang lahat ng yun kung wala si Tampi. Muntik na nga pala siyang maglagay ng ketchup sa lugaw. Dahil mabuti akong kaibigan, pinigilan ko siya. O diba, napakabait ko. Bigla naman ako nakaramdam ng uhaw. Naubusan na daw kasi sila ng tubig. Char. Buti na lang malapit na dito ang bahay nila Kuya Dugs. First time lang daw pala ni Tampi makakapunta dito. Buti na lang nandito si Kuya Dugs. Kuya Dugs, makikiinom naman. Sige, pasok ka. Buti na lang mabait si Kuya Dugs. O diba, yan ang mabuting kaibigan. Kaso lang yung baso nila parang sa Jollibee galing. Okay na sana kaso lumabas na yung kontrabida. O bakit? Pag-video kami dala kang timpa, ano yan, lalagyan ng sarili? Ano, basura ka, basura? Oh shit! Oh shit! Tapos sa mukha mo yan, nagigigil ako sa'yo. Oh no! Bakit papalag ka? Ano, ihahampas ko sa iyan. Oh shit! Oh shit! Puro ka isda, nagsama ka pa. Puro isda din yan, magsama kayo. Sa mga oras na to guys, hindi na nga pala ako nakapagsalita. Kaya naman kinuha ko na yung naiwan kong payong. Maraming salamat nga pala kay nanay. Kung hindi lang siguro kay Tampi, pinatulan ko na to si Boy Ubo. Nakauwi na nga pala ako ng bahay. Maraming salamat nga pala kay Tampi. Kinahaponan pumunta naman kami dito sa Victory Mall. Kasama ko nga pala si Aling Regina. Dahil malapit na ang Christmas party nila, mamimili kami ng regalo. Nakakapanibago nga pala sa lugar na to. Kasi guys, tingnan nyo, may bilyaran na sa loob. Dati kasi wala pa to. May nakita rin pala kaming pandesign sa Christmas. Kaso parang bagay ito sa aquarium ko. Napaka-cute kasi na mini stone house nila dito. Meron din pala silang mini pine tree. Nagsarado na nga pala yung pinamimilihan namin. Sayang magpapasko pa naman. Kaya naman medyo malungkot si Aling Regina. Dito na lang kami pumunta sa kabilang store. Eksakto, may bibilin din kasi ako para kay Angel. Nasira na kasi yung steering wheel cover niya. Habang nagdadrive, maganda kasi yung wala kang inaalala. Mabuti na lang meron silang available dito. Mamimili ka na lang kung anong gusto mo. O diba, road trip na naman si Boy Macho Nurin. Nakabili na rin pala si Aling Regina ng pangre-regalo niya. Kinabit ko na rin pala yung bagong steering wheel cover na Angel. O diba guys, ang ganda. Simple but elegant. Kaya naman guys, yung luma, tinapon ko na. Inabot na nga pala kami ng dilim. Tapos laking gulat ko, nakita ko dito si Boy Kaba at ate ni Skincare. Bigla nga pala siyang kinabahan, kala niya kung sino daw. Saan pupunta? Mapapasana all ka na lang kasi magpapamasahe daw sila. Dahil ako ang lalaki, si Aling Regina nga pala ang manlilibre. Alam ko masarap dito, tingnan nyo ang daming tip. Pwede ka rin pala dito magsulat ng mga hinaing mo sa buhay. Siguro mamaya na lang kami magsusulat. Dumating na kasi yung in-order naming kape. Grabe guys, nakaka-relax nga pala dito. Kaya naman hindi na kami lalayo. Umorder na pala kami ng isang chicken tonkatsu, isang pork sisig silog naman yung sa akin. O diba, food trip na naman kami ni Aling Regina. Kaya lang hindi na siya gaano kumakain ng kanin. Kalahating kanin lang daw pala ang gusto niya, kaya sapat na yun para sa kanya. Guys, kain nga pala tayo. Food
Food trip na naman si Kuya Boy Macho Norinyo. Sa totoo lang nagda-diet din talaga ako. Hindi ko na lang pinapakita sa video. Dahil mag-asawa naman kami, tinikman ko yung chicken tonkatsu niya. Grabe guys, first bite ko, ang sarap. Binigay ko na rin pala kay Aling Regina yung ballpen at papel. Napakaganda niya kasing magsulat. Ang nilagay niya nga pala ay napakasarap ng pagkain. Siya na rin pala yung nagsulat para sa akin. Ito nga pala yung message ni Aling Regina. At syempre, ito naman yung para sa akin. Kaso lang guys, parang baliktad ata yung pinasabi ko. Kaya naman hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood. Paalam! Yeah!